Ito, magandang balita ito. Okay naman pala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi ang lumalabas ngayon after evaluation, examination ng mga medical expert o mga eksperto. Aba, Pete, ibig sabihin kaya ng kalusugan ni Duterte na humarap sa International Criminal Court trial. O ayan, pakinggan nyo itong balitang ito. Ha? Ayan, para maiba naman tayo at ito po'y mahalaga dahil kung ganyang maganda naman palang kalusugan, kayang ipagtanggol ang sarili at may bibigay ang kanyang lahat ng karapatan. Ito yun, no? Fit to participate o may sapat na lakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pre-trial proceedings ng International Criminal Court Yun. o ICC. Base yan sa findings ng independent panel of medical experts na kinuha para suriin ang health condition ng dating Pangulo. Bagamat iba-iba raw ang naging interpretasyon ng mga eksperto, nagkakaisa sila na kahit mahina at may edad na, competent for the purpose of pre-trial proceedings si Duterte. Kaya naman hiniling na ng ICC Deputy Prosecutor sa pre-trial chamber na i-conclude na dapat at mag-participate si Duterte sa pre-trial proceedings. Sa kabila nito, naninindigan ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi pa ito final and executory. Partikular niyang pinuna ang nagko-conflict o manong observations ng mga eksperto. Hiling ni Kaufman, magsagawa muna ng evidentiary hearing para ma-clarify ang conclusion ng mga eksperto at kung anong methodology ang kanilang ginamit. Ayan. Mga kapatid, Ayan, no? po So, para sa mabilis. thank you sa News 5, ano ho? Yan ang nagbalita ko sa isyong yan. At yan naman ay kumpirmado. Dahil merong medical expert nga po na gumawa nito. So, magandang balita yan. Mga Duterte supporters, matuwa kayo kasi healthy. Ibig sabihin, may kakayanan, kaya ng kalusugan. Kahit may edad na si Duterte na kung di ako kakamali ay 80 years old na. Ay, di ba? Taliwas ito dun sa unang sinasabi ng mga Duterte na butot balat na, mahina na, kinakawawa, Bartolina, kung ano mga negative, di ba? Puro paawa, wa-effect. Alam ko sinabi ni Senador Bato, ni Senador Robin Padilla, Bartolina, grabe, wala namang ganun sa ICI. Kaya kasi pag nagpunta ang kaso pag nasa ICI, katarungan ang pinag-usapan. Paglabag nga sa karapatang pantao ang pinaglalaban dyan, tapos sasabihin mo na Bartolina si Duterte. Di ba? Kalokohan talaga eh. Mga suntok sa buwan ng mga parang hindi senador ang pinanggalingan ng balita. Di ba? Doon pa niya sinabi sa Senado, hindi yan fake news ha. Kaya nga, International Criminal Court, pagbibigay ng hustisya sa mga taong biktima sa karapatang pantao, crimes against humanity, ang kaso. Tapos sasabihin hindi healthy, butot balat na, Bartolina, hinaharas si Duterte ro, kalokohan. Ito ngayon, ang lumabas sa medical expert. Pete, kaya pangkalusugan para humarap sa trial si Duterte. Ay di ba ang gandang balita niya? Good news yan para sa mga Duterte na nililin lang ng kanilang mga tagapagsalita at kung sino-sino, vloggers at iba pa, na pinapalabas, kawawang-kawawa. Hindi naman pala. Ayan, eksperto na. Pero alam niyo, sa bandang huli, kino-question pa rin ni Holtman kung sino ang nagpalabas ng findings na yan ng mga medical expert. Ay, di ba? Laging si Holtman, yung abogado ni Duterte, nakatutok doon sa isyo ng kalusugan. Pero doon sa isyo kung ano ang kanilang ididepensa at ilalaban doon sa mga ebidensya at testigo tungkol sa crime against humanity, mukhang hindi yata yun ang pinaghahanda. Yari talaga kayo kay Holtman. $1,000,000, $1,000,000 yata ang gastos dyan eh. Alam ko nasa mga 100 million pesos ang bayad sa abogado dyan sa ICC. Tapos ganyan. Puro pagkontra lang kahit mga medical expert. Ayun medical expert, ibig sabihin may background yun, may alam yun sa medical issue. Ay siya abogado, so layo, di ba? Anyway, so yan po yung maganda. Good news din ito para doon sa mga complainant. Kasi yun naman ang gusto ng mga biktimang Pilipino na nagpunta ng ICC. Na maging healthy si Digong Duterte para kanyang maipagtanggol ang sarili at humarap siya sa trial. Kasi yung trial, mahalaga yun. Hindi na kayang pigilan yun.
Walang kasawa-sawa kasi itong mga drama, paawa at kung ano itong mga Duterte supporters. Kaya yan, nagkabukuhan na. Wala naman palang malalang problema. Pete, pag sinabing Pete, kaya, may kakayanan, pangkalusugan ang dating Pangulo. Good news yan. Pag hindi nyo tinanggap na good news yan, malamang personal ang laban nyo. Ako hindi personal, issue lang. Okay? Ano pa? Ito, talaga naman, oh. Mapapailing ka na lang at matatawa ka na lang. Yung budget na ka-approve pa lang sa BICAM for approval pa ng plenaryo, Kongreso at Senado, subject pa yan for review, subject for signature ng Pangulo, hopefully bago magbagong taon mapirmahan para ganap na batas. Aba, sinasabi na kaagad ng mga Duterte followers, anti-Marcos, na ito raw po ay insertion, mas corrupt na budget kaysa 2025. Madalit sabi, hindi naniniwala yung mga anti-Marcos na mayroong reformang ginawa. Kasi itong 2025, pinagdudahan nila na mayroong anomalya. Tapos, nireforma na nga ng gobyerno, ng Kongreso at Senado, pinagpuyatan na nga. Lumit na nga yung budget ng DPWs na dating higit na 800 billion. Ngayon 529 billion na lang. Pinagdudahan pa rin ng mga makaduterte na sinasabing mas delikado raw, insertion, magiging corrupt din ang 2026 budget. Grabe kayo, ano ha? Bakit hindi kayo mag-congressman at senador para kayo gumawa ng budget? Marunong pa kayo sa mga senador at congressman, dumaan sa kanila yan. Hindi nila yan a-approvean kung walang safeguard, walang proteksyon. Kasi alam ng Senado at Kongreso na reforma ang kailangan. Kaya nga sila nagpuyat ng 6 na gabi sa BICAM. Matinding debate. Tapos kayong mga Duterte supporters, sasabihin nyo, wala yan, corrupt din yung budget na yan. Nanakawin pa rin yan. Ganyan ang inyong paninira. Hindi na kayo makatulong, naninira kaagad. Wala pa nga yung budget, wala pa yung batas, sinisira na ninyo. Parang hindi kayo Pilipino. Tama yung sinabi ng mga malaking tao sa labas ng bansa at mayang bansa. Pilipino ang problema ng Pilipinas. Pilipino ang problema ng Pangulo. Problema ang Pilipino ang sumisira sa Pilipinas. Ay, totoong-totoo yan. Katulad yan eh. Sa halip na matuwa kayo, tinapos ng BICAM, pinagpuyatan yung budget. Ngayon sasabihin nyo, wala yan, anakawin pa rin yan, insertion yan, corrupt pa rin yan, walang reforma. Sino kayo? Kayo lang yun. Kayo yung mga salot ng bansang ito. Kayo yung mga walang pakinabang. Puro kayo negative. Bakit hindi nyo subukang sumuporta muna? Magsakripisyo, hindi yung puro paninira. Nagtatanong lang po. Opinyon ko lang ito. Nakakasira kayo sa bansa. Hindi na kayo nakakatulong. Again, subukan naman ninyong tumulong kayo. Baka gaganda ang buhay nyo at buhay ng bansa. Kayo yung pasaway talaga eh.